open nyo lang yung Google search ng cellphone ninyo. Then, dito sa may search, click nyo lang yan. Then, dito, i-search nyo lang yung postal ID form. Then, ayan guys, lalabas na agad yung form. Click nyo lang yan para ma-download. Ayan, then nakalagay is download file again dahil naka-download na to sa akin. So, sa inyo nakalagay dyan is download. Click nyo lang yung download. Then, click open. Dito, mamili kayo kung paano ninyo ma-open yung files or yung form. Click nyo yung docs kung yan yung nakalagay sa inyo. Ayan, so dito na-download na ito, nasa cellphone na natin itong form. So guys, pwede namang doon na kayo mismo sa post office manghingi ng form. At pwede din na kumuha na kayo online para pagdating nyo doon is diretso process na kayo. Pag once na-download na ito sa inyong cellphone, so pwede nyo na itong ipa-print. Then pag napa-print nyo na ito, fill out nyo na ito. So, isa ito sa mga requirements sa pag-file ng postal ID. So, dito guys, pag mag-fill out na kayo dito, kailangan naka-capital letters or big letters yung pag-fill out nyo dito at dapat yung ballpen ninyo is black ink ballpen lamang. Then, dito, itong may mga naka-color red na check. So, yan is required na. Dapat na fill out nyo yan. Required na may sagot dyan. So, una dito sa part 1, to be filled out by the applicant. Una, purpose. So, kung kayo ay initial, so wala pa kayong postal ID, so lagyan nyo ng check yung sa initial. Pero kung kayo ay magre-renew na, may postal ID na kayo dati, so lagyan nyo yung box ng check ng renewal. Then, para naman sa delivery, so kung gusto nyong i-deliver sa inyo ng mas mabilis, so lagyan nyo ng check yung box ng rush. Pag regular naman, lagyan nyo lang ng check yung regular. Then, dito naman sa B, applicant details. So, lagyan nyo yung may mga check. So, dito, first name, lagyan nyo yung kumpletong pangalan ninyo, middle name, last name, apelyido ninyo. And then, your gender, kung kayo ba ay female or male. Then, date of birth, birthday ninyo. At place of birth, kung saan kayo pinanganak. So, ilagay nyo lang yung city, municipality. Then, the province, country, Philippines. Next is the father's name. First name ng papa ninyo, middle name niya, at saka last name. So, pwede namang hindi nyo lagyan yan dahil yan is walang check. Pero mas maganda pag lagyan nyo para may information din dyan. Next naman is your mother's maiden name. Dito sa mother's maiden name, kailangan kompletong pangalan ng mama ninyo sa pagkadalaga. First name, pangalan ng mama ninyo. Middle name ng mama ninyo, pagkadalaga. At apelyido niya sa pagkadalaga. Next is the nationality. Occupation, so yan is walang mga check or color red na checks. Pwedeng lagyan or pwede ding skip nyo lang yan. Next is the civil status. So kung kayo ay halimbawa married, so lagyan nyo lang ng check yung box ng married. And dito naman sa CRN number, sa mga may SSS, ayan, so kung ano yung mga applicable sa inyo dyan, lagyan nyo. Dito naman sa eyes or color, pwede nyo din yan lagyan, complexion. Dito naman sa telephone number, so kung merong telephone number kayo, lagyan ninyo. Pero kung halimbawa wala, so lagyan nyo lang dyan guys ng not applicable. Dito naman sa cellphone number, so lagyan nyo ng cellphone number ninyo dyan dahil yan is required. Next naman is the address details. Dito naman is the preferred mailing address. So, kung ito ba ay sa present or sa work. Dito sa preferred mailing address, dito ipapadala ni post office yung postal ID ninyo.
So, itong postal ID ninyo guys, hindi nyo ito makukuha agad pagpunta ninyo. Dahil ito ay ipaprocess pa at i-deliver ito sa bahay ninyo. So, dito, choose one. So, kung sa present ba or sa work nyo ito. So, halimbawa, sa present ninyo. So, lagyan nyo ng check yung present. Dito sa present address, kung halimbawa walang room or floor or unit number or building name yung address ninyo. So, wag nyo lagyan. House or lot and block number. Then, kung walang street name is wag nyong lagyan. Dito sa subdivision naman, so hindi naman lahat may subdivision, so pwede ding hindi lagyan. Pero dito sa barangay, district, or locality, so required yan. Then city or municipality, province, country, postcode is kailangan lagyan. Work address naman, so dito employment status. So dito kung halimbawa contractual man kayo or regular, kung anumang applicable sa inyo, lagyan nyo lang ng check yung box ng employment status ninyo. Next naman is the company type. Kung government, lagyan nyo ng check ng government. Kung private, lagyan nyo ng check yung private. Then dito guys, pwede nyo nang wag lagyan. Dito naman sa applicant certification, so dito lagay nyo lang yung kompletong pangalan ninyo. And then sa taas is your signature at saka kung anong date. Dito naman sa baba is to be filled out by the field post. So, sila na bahala fill out nyan. Then, dito guys, sa general terms and conditions, basahin nyo na lang yan for more information. Ito ang bago at mas pinagandang postal ID. Magagamit ang postal ID para sa mas ligtas at mapagkakatiwala ang mga transaksyon. Ang improved postal ID ay mahirap dayain dahil sa mga security features nito. Ang lahat ng Pilipino ay pwedeng mag-apply at makakuha ng postal ID. Wala itong age, employment o skill requirement. Ang improved postal ID ay gawa sa matibay na PVC plastic. Makikita dito ang pangalan, digital photo, address, ID number at iba pang importanteng impormasyon ng cardholder. Bukod pa dyan, may encrypted quick response o QR code na nakatatak sa improved postal ID. Maaari itong iscan sa kahit anong smartphone na may downloadable application. Dahil dito mapapatunayan na genuine ang ID at nasa kamay ito ng tunay na may-ari. Mas pinaganda at mas secured man ang bagong postal ID, simple pa rin ang mga requirements para sa mga gustong mag-apply. Una, kailangan mo ng proof of identity, tulad ng birth certificate o government ID. So, dito, kailangan ng proof of identity. Kailangan ng PSA birth certificate. So, paano naman kung walang PSA birth certificate? So, pwede naman yung galing sa local civil registry na birth certificate. Then, ito yung mga kailanganin na ID. SSS UMID, GSIS ID, passport or driver's license. So, paano kung wala kayong primary ID na tulad nito? Dahil nga, kukuha kayo ng postal ID dahil wala kayong primary ID. So, pag once na wala kayong primary ID, so ito yung kailangan na requirements na dalhin ninyo. In the absence of a primary valid ID, any of the following valid secondary IDs can be presented. So, dalawa dito sa mga IDs na aking banggitin is pwede nyong dalhin as your valid ID. So, pwedeng magdala kayo ng alumni ID, baptismal certificate, confirmation certificate, company ID, police clearance, PRC ID, Seaman's Book, senior citizen ID, school ID, transcript of records, TIN ID, voters ID, elementary or high school form 137, IBP ID, NBI clearance, UWA ID, Pag-ibig ID at saka PhilHealth ID. So, dalawa sa mga nabanggit ko guys is kailangan meron kayo or dalhin ninyo pag-apply nyo ng postal ID. Again, dalawa sa mga IDs na nabanggit ko is yun yung dalhin ninyo. Then, additional requirement naman for married women. So, kung kayo ay married na, so magdala kayo ng marriage certificate issued by the PSA.
Pangalawa, kailangan din ng proof of address tulad ng billing statement o barangay clearance. So, dito naman, proof of address under the applicant's name. So, kailangan may patunay din kayo sa address ninyo. So, dito mamili lang kayo kung alin dito yung dalhin ninyo. Basta isa sa mga nandito is dapat meron kayo. So, kuha ka lang kayo ng barangay certificate or kaya yung utility bill ninyo, electric, water, internet, cable, basta under your name. Next is the bank statement, pwede din yan. Credit card billing statement, at saka certified true copy of list titles issued by the LRA or Real Estate Tax Receipt. Ayan, so pinakamabilis dito is the barangay certificate. Kuha kayo ng barangay certificate kung halimbawa hindi nakapangalan sa inyo yung mga utility bill, kung wala kayong bank statement at mga nandito. Ito yung pinakamadali sa lahat, barangay certificate. I-submit ang requirements sa kahit saang post office. Dito kayo kukunan ng picture, fingerprints, at signature. May mga itinalagang ID capture stations sa buong bansa. At dahil centralized ang ID printing at database, garantisadong genuine ang inyong bagong postal ID. Kaya maraming kumikilala rito bilang valid ID. Kinikilala rin ang postal ID kahit saan man sa mundo. At meron pang benefits na pwedeng gamitin. Available ang application form sa PhilPost offices o kaya i-download sa PhilPost website. Standard din ang presyo nito kahit saan. Valid din ito for 3 years. At ang bagong postal ID ay ihahatid mismo sa inyong tirahan. Mas pinaganda at mas mapagkakatiwalaan. Kumuha ka na ng bagong PhilPost Postal ID.